Let us pray po. Diyos naming Ama sa langit, salamat po muli sa pagtitipon po ninyo sa amin sa araw na ito. Kahit na po kami magkakalayo, nandun pa rin po ang inyong presensya sa aming buhay. Dahil alam po namin, kayo po ay nananahan sa aming mga buhay, sa aming mga puso, sa pamagitan po ng banal na Espiritu, Lord. Gabayan niyo po kami sa aming patuloy na pag-aaral ng inyong salita at nawa pagpalain niyo po rin ang aming discussion later on at nawa ay marami kaming matutuhan sa aming pag-aaralan sa araw na ito. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na itaas ang pangalan, Panginoon, sa aming mga buhay at kayo pa rin po ang aming papurihan at maluwalhati sa lahat ng aming mga ginagawa. Despite po sa mga hindi po magandang balita na nangyari sa buong mundo, tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita po na ang lahat ng mga nangyayari sa aming buhay, personal man po o sa mundong ito, ay meron po kayong magandang layunin. At ang layunin po niyo ay maitaas ang inyong pangalan at kami po ay patuloy na matuto at magkaroon po ng maturity po sa aming pagiging mga Kristiyano. Salamat po muli, Panginoon, at gabayan niyo po kami sa araw na ito. Ito po ang panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral ng Philippians, nasa verses 12 to 19 po tayo. At napakaganda po nito. Nung pinag-aaralan ko po ito mga ilang araw bago po ang ating Bible study, talaga may isa akong nakitang tema or topic nitong passage na to. Kaya ito ang title ko po, God can use every circumstance for His glory. So, bawat po sitwasyon sa buhay natin, personal man po, o sa isang grupo, o sa ating mga iglesia, o sa ating mundo sa ngayon, lahat po yan ay patungo po at patungkol sa papuri at kalawalatian po ng ating Panginoong Diyos. So makita po natin to sa buhay po ni Apostol Pablo. At alam po natin, si Pablo po ay nasa kulungan po, no? Sa Roman jail. At of all people po, siya po yung magsasabi na kahit na mahirap po ang kanyang kinalalagyan sa panahong ito, patuloy pa niyang mapapapuri ang Panginoon, no? Napakahirap po yata no, bilang mga Kristiyano, no? Especially sa buhay po natin sa ngayon, yung minsan magpasalamat at magpapuri sa Panginoon. Pero makikita po natin dito yung magandang halimbawa po ni Apostol Pablo. At tingnan po natin kung paano niya ginawa ito. Paano po niya nai, naipahayag sa sa mga listeners po niya, sa kanyang audience sa taga Pilipos, kung paano po nagiging in control po ang ating Panginoon kahit na po ano po ang sitwasyon ng ating buhay. Okay? So gagamitin pa rin po natin dito yung method na ginagamit po natin yung SOAP, yung Scripture, Observation, Application, also Prayer. Okay? So babasahin ko muna to sa English version, then later on sa pag-aaral po natin sa observation sa application, babasahin ko po to sa Tagalog. Okay? So ito po yung sa English version. But I would you should understand, brethren, that the things which happened unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel, so that my bonds in Christ are manifest in all the palace and in all other places. 14. And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. Some indeed preach Christ even of envy and strife, and some also of goodwill. 16. The one preached Christ of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bonds, but the other of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. 18. What then? Notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and I therein do rejoice, yea, and will rejoice. For I know that this shall turn to my salvation through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ. Okay? So makita po nito, kung kayo po mag-aaral po nito, ang pinakapangunahing kaisipan po nito ay ganito po. God can use even our hardest circumstances to advance His gospel, to strengthen His people, and also to magnify Christ. So, ito po mga nangyayari sa ating buhay
sa araw-araw po, ah, personal man po yan o yung global na situation po ng ating mundo, lahat po yan ay nagkakaroon po ng purpose para po sa Panginoon. Una-una po, na-advance po yung gospel. Sabi po dito ni Pablo no, sa verse 12, basahin ko po sa Tagalog. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin, okay? Nangyari po sa kanya, yung imprisonment po niya, yung maraming beses po siyang halos patayin na ng mga Hudyo, okay? Sabi po niya, yung mga bagay na nangyari sa akin ay nakatulong sa paglago ng ebanghelyo. Okay? So, katulad ng sabi ko po dito sa main idea, yung hardest circumstance na nangyari po kay Pablo, nag-advance pa po yun ng gospel. At pangalawa, na-strengthen po yung mga tao. Dahil sabi po dito sa verse 14, ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon na nagkaroon ng tiwala dahil sa aking mga tanakila ay lalo nagkaroon ng katapangan. Ipahayag na walang takot ang salita ng Diyos. So, imbis na maduwag sila o ah, manghina, lalo pang tumapang po sila sa kanilang pagpapahayag po ng mabuting balita ng Diyos. At of course, kita po natin sa last verse po nito, sa verse 19, sabi po niya, yung ang Panginoong Kristo po ang naitataas po sa kanyang buhay. So makita po natin sa observation po kung paano po nangyari itong mga bagay na ito. Okay? Paano po lumago ang gospel, paano po tumapang lalo ang mga tao, ang mga Kristiyano, at paano po naitaas ang Panginoong Kristo, Hesus Kristo sa kanilang buhay. Okay? So let's go to the observation part po. Number one, sa verses 12 to 13, kita po natin God can use difficult circumstances to advance the gospel. Sabi ko po kanina, nakatulong sa paglago ng ebanghelyo yung nangyari po kay Pablo nung napunta po siya sa kulungan. And verse 13, sabi po, ano pat ang aking mga tanikala kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay ng pretoryo at sa mga iba pa. So ito po yung pretoryo, ito po yung palace po ng emperor. So, dahil po sa kanyang pagkakakulong, marami pong mga sundalo, yung mga bantay po niya sa preso, ang nakakilala sa Panginoon. Tanda po nyo, nung time po na yon, ang bilangguan po ng mga Romano, yung taong nakakulong po, meron po siyang at least 2 soldiers na naka-chain po sa kanya. Okay? So, nagte-take turns po yun. May shift po sila. So, pwedeng 6 hours, 8 hours, pero laging may dalawang nakabantay sa kanya. Ganun po ang bilangguan ng mga Romano. So, ang ginagawa po ni Pablo, pinapahayag po niya ang balita tungkol kay Kristo dito po sa mga sundalong ito. Kaya it turn out, later on, marami po sa mga sundalo nito ang nakakilala sa Panginoong Heso Kristo bilang kanilang Panginoon tagapagligtas. Di po ba? Ang ganda po, no? Kahit na hindi nakalabas si Pablo, nandun po siya sa kulungan, naka-stuck po siya doon, no? Wala siyang escape doon, hindi siya makalakad katulad ng ginagawa po niya nung nandun po siya sa kanyang mga missionary journeys, ginamit pa rin po ng Panginoon yung sitwasyon po niya. Yung mga dalawang sundalo na nagpapalit-palit po every shift po ay pinapahayag po niya ang mabuting balita at dahil po doon marami pong bantay sa palasyo po ng emperor ang nakakilala sa Panginoon. At bukod doon, marami pang ibang mga lugar ang naabot ng ebanghelyo. So, kita po natin sa buhay po ninyo, kung anong pang nararamdaman po ninyo sa katawan po ninyo, kung ano po nangyayari sa buhay po ninyo, ekonomiya ninyo, sa trabaho, sa mga ibang mga sitwasyon sa buhay po ninyo, gagamitin po yan ng Panginoon para po sa kanyang kalwalatian. Okay? Marami po mga halimbawa na ganyan sa mga Kristiyano at maaaring may kilala po kayo sa inyong iglesia, mga kapwa Kristiyano na dahil po sa kanilang sitwasyon, lumago po ang ebanghelyo. Okay? So yun po yung una-una nating natutuhan dito. Pangalawa, sa verse 14, a faithful testimony encourages other believers. Okay? So sabi po dito ni Pablo, karamihan sa mga kapatid sa Panginoon ay nagkaroon ng tiwala dahil sa aking mga tanikala.
Lalo sila nagkaroon ng katapangang ipahayag ng walang takot ang salita ng Diyos. So, para pong ano, no, opposite sa nangyari. Isipin natin pagka nakulong ang isang Kristiyano, then yung mga ibang Kristiyano, manghihina na pong loob, matatakot na sila. Pero kabaligtaran po nangyari. Bakit kaya? Dahil alam po nila na kahit na po si Pablo ay nasa loob ng bilangguan, meron pa rin po siyang pagkakataon na ipahayag ang ebanghelyo sa mga tao. At yun po, nagbigay sa kanila ng kalakasan ng loob dahil sabi nila, wala tayo sa bilangguan, malaya tayo, bakit hindi tayo magpahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesus? So yun po nagbigay sa kanila ng lakas ng loob. At dahil po doon, na-strengthen pa po ang Kristyanismo during that time. Kaya nga po minsan, naiisip ko po, no, nakakalungkot ang mga tao ngayon. Hindi ko po alam sa Pilipinas, but dito po sa North America, masyado pong kampante ang mga Kristiyano dahil masyadong komportable ang mga buhay namin dito. Kahit po medyo mahirap na kaunti ang buhay ngayon, meron pa rin comfort ang mga tao. Komportable pa rin ang mga sitwasyon po namin. So dahil sa komportable sitwasyon, wala na pong masyadong motivation ang mga Kristiyano na magpahayag ng mabuting balita. Pag nag-imbita ako sa aming iglesia na, oh, on this day, for example, ito mga past 1 month, no? Meron pong World Soccer dito, World Cup of Soccer. So, every week meron po ditong special events na kung saan marami po talagang tao ang pumupunta. Okay? Yung events na po na yon, talagang geared para po panoorin yung ano, yung mga iba't ibang teams na naglalaro ng soccer. At dahil po doon marami mga bata, mga adults, iba't ibang klase po ang pumupunta. At yun po ang ginagamit namin na pagkakataon para magbigay po ng mga flyers about the Bible, about the gospel. Okay? So, pag ako'y nag-iimbita po ganun, apat lang po kami, apat, lima lang kaming pumupunta. Karamihan po, hindi sila sumasama. Okay? Hindi natin alam kung anong dahilan, pero yung mga bagay po nito dahil sa comfort po natin sa ngayon, hindi po tayo na-motivate. Pero pag meron pong persecution, katulad po sa China, okay? Talagang lumalago po ang Kristyanismo diyan dahil kahit na po underground yung church po sa China, talagang nando po yung init nila sa kanilang mga puso para magsilbi po sa ating Panginoong Hesus. Okay? So yung faithful testimony po ni Pablo dito, yung po ang nagpalakas ng loob sa mga kapwa Kristiyano. Pangatlo, kita po natin dito, meron po mga kasama po si Pablo na nagpapalago din ng ebanghelyo pero medyo parang hindi niya talaga kagrupo, no? Pero sabi po niya dito, people's motives may differ but Christ can still be proclaimed. Importante po kay Pablo dito, kahit na po ibang grupo yung nagpapayag ng mabuting balita, as long as si Kristo po ang tinuturo nila at pinapalago po ang ebanghelyo, wala po siyang masasabi doon. Sabi po niya sa verse 15, tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo dahil sa pagkainggit at sa pakikipagpaligsahan. So, kita po nito, no? Ngayon, common na po to. Yung mga iglesia po, yung mga churches. Hindi iglesia ni Cristo, yung church po ng Panginoon. Christian churches, yung true Christian churches. Misa po, imbis na magtulong-tulungan, nagkakaroon ng competition. Okay? Pero sabi po ni Pablo dito, ano man po ang motibo nila, importante, si Kristo ang itinuturo nila at ipinapangaral. Ganun din po tayo, no? Kaya hindi po natin makontrol ang ugali ng ibang tao, kahit na po ng ibang mga iglesia. Minsan po nakikipagpaligsahan sila dahil nasa isip nila, kailangan mas marami tayong miyembro, mas maraming uma-attend sa atin kumpara dun sa isang church na yon sa corner. Okay? So, hindi sila nagtutulong-tulungan, instead, nagpapaligsahan po sila. Sabi po dito, ngunit ang iba naman ay dahil sa mabuting kalooban. 16, ang huli ay gumagawa dahil sa pag-ibig, palibasay nalalaman na ako itinilaga sa pagtatanggol sa Ebanghelyo. So, iba-iba po motibo, iba paligsahan, iba naman naiinggit kay Pablo, pero iba naman tunay na pag-ibig sa Panginoon at pag-ibig sa mga tao. Verse 17, ngunit ipinapangaral ng una si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa katapatan, na ang hangarin ay dagdagan ng hirap ang aking mga
tanikala. So again, gusto nilang i-anoy, no? Iritahin si Pablo. Pero ito po sabi niya, ano nga, kahit sa anumang paraan, maging sa pagkukunwari o sa katotohanan, ay ipinahayag si Kristo at sa ginto'y nagagalak ako. Oo, at ako'y patuloy na magagalak. So, natutuwa po siya kahit na nainggit sa kanya nakipagpaligsahan ang motibo ng ibang mga tao during his time, nagagalak siya dahil si Kristo pa rin po ang naging priority po na ituro at ipangaral sa mga tao. Then sa verse 18 po, sabi po niya, patuloy na magagalak siya. So, hindi lang siya nagagalak one time, but patuloy siya magagalak as long as si Kristo po ang pinapangaral po. Ganon din po tayo. Kahit na po tayo taga iba-ibang iglesia, kahit na minsan meron po yung element ng paligsahan o kompetisyon, dahil di po natin maaalis yan minsan, lalo na ang mga tao po sa isang Christian church ay tao pa rin, no? Meron pa rin mga pagkakamali, hindi po perpekto. Minsan ganito po yung motibo. Pero sabi po ni Pablo, as long as si Kristo ang pinipreach po sa church na yon at lumalago ang ebanghelyo, nagagalak na po siya. So ganoon din po tayo. Okay? Maari meron tayong pagkakaiba ng opinion sa ibang tao, pero kung si Kristo po ang itinuturo at hindi po yung ibang doktrina, doktrina lang po sa Biblia ang tinuturo, then maggalak po tayo. Ano po sinasabi niya. Then sa verse 90 po, sabi niya, sapagkat nalalaman ko na ang kahinatnan nito'y sa aking kaliligtas. So, kita po ninyo dito yung hope po sa puso ni Pablo, no? Kasi sabi niya, alam niyang nasa bilangguan siya at maaring patayin siya, okay, ng Roman Empire. Sabi niya, ang kahinatnan nito ay sa aking kaliligtas. At totoo nga po, after po ng pagkabilanggo niya sa Roman jail, pagkatapos po niya isulat po itong Philippians, saka po yung Colossians, napalaya nga po siya. Okay? So sabi niya, maliligtas siya sa pamamagitan ng inyong mga pananalangin at sa saganang tulong ng Espiritu ni Kristo. So God works all things together for His servants' good. Tandaan po natin, lahat po ng nangyayaring mga sitwasyon sa ating buhay, mabuti man o hindi mabuti, maganda man o masama, may dalawa pong main goal o main objective or main purpose ng Panginoon. Una-una, maitaas po ang pangalan niya at pangalawa, maipakita po ng Panginoon ang ating kabutihan. Ibig sabihin po, gusto niyang magkaroon po ng good result sa ating buhay. Maaring sa ngayon po, hindi po maganda ang resulta o hindi maganda ang ating nararamdaman dahil po sa ating mga sitwasyon. Pero ang resulta po nun ay towards something that is good. So, glory of God and also for our good. Tanda po yun. Napakadali pong tanda, no? G. For God's glory and also for our good. Okay? So sometimes hindi po natin na-acknowledge na maganda po yung nangyayari sa buhay natin kasi syempre po, kung masama ang pakiramdam natin o hindi maganda ang kalagayan natin sa ating financial na buhay, syempre po, hindi po tayo makakaramdam ng maayos na pakiramdam, di po ba? Malungkot tayo. Pero kung katulad pa ni Pablo, ang pag-asa po natin ay sa Panginoong Yesus, then alam po natin na may maganda pong kalalabasan o resulta o outcome kung ano man po ang ating nararamdaman o nararanasan sa ating mga buhay sa ngayon. Okay? So God works all things together for His servants' good. Okay? At kiniyan po natin dito, sabi po niya, siya'y maliligtas dahil sa panalangin ng mga kapwa Kristiyano at sa tulong po ng banal na Espiritu. So kita po natin dito yung cooperation, okay, ng Diyos at ng tao. Okay? So sa mga nangyari sa buhay po natin, meron pong parte po ang Diyos, may parte po rin tayo. Ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan sa kalagitnaan po ng ating kahinaan. Siya rin po nagdidirect po sa atin, nagbibigay sa atin ng guidance kung ano pong desisyon na gagawin po natin na tama po, na ayon po sa kanyang kalooban.
Pangalawa, tayo po bilang mga tao, ang responsibility po natin ay mag-respond positively na matuwa pa rin despite the bad situation that we are in. At pangalawa, papurihan po natin ating Panginoon. Yun po responsibility natin. At habang pinapapurihan po natin Panginoon, patuloy tayong mananalangin at patuloy po tayong susuko sa kanyang kalooban para sa atin. So, ganun po. Meron pong interplay, no? So, kaya nga tinatawag ko po yan kung may cooperation. Ang God po, saka tayo. Kailangan mag-cooperate tayo sa Panginoon. Dahil alam po natin, He knows the best. Di ba? Ganun po tayo. Okay? So, si Paul, ganun din po. So, paano po natin ipapamuhay ang ating natutuhan po dito sa passage na ito? Okay? Una-una, view every difficult situation as an opportunity for God to work rather than merely an obstacle to endure. Okay? So, nasa outlook po natin yan eh. Paano po ba ang point of view natin sa mga nangyari sa ating buhay? Kung alam po natin ang bawat sitwasyon po ng ating buhay ay nasa control po ng Panginoon, then malalaman natin na ito po ay isang pagkakataon, isang tsansa para po ang Panginoon Diyos ay makagawa sa ating buhay. Pero kung ang tingin po natin sa mga nangyari sa buhay natin ay sinusumpa tayo ng Diyos o hindi tayo mahal ng Diyos, and then talagang naging obstacle po yan. At kung obstacle po yan, hindi po tayo lalago, di po ba? So, nandun po yung paglago na ating relationship sa Panginoong Diyos kung aakuin natin na ang ginagawa po ng Panginoong Diyos ay laging para po sa kanyang glory at para po sa ating good. Okay? Pangalawa, ask God how your present trials can become a testimony for Christ. Ganito po kasi minsan, tayo po mga Kristiyano, pagka nakaranas na po tayo ng mga hindi mabubuting sitwasyon sa buhay natin, lagi natin tinatanong, Lord, bakit ako? Bakit hindi na lang ibang tao? Lord, katatapos sila ng problema, meron na namang problema. Diba? Siguro instead na gano'n na siyempre walang mangyayari sa ganong klaseng attitude, di po ba? Sa ganong klaseng response. Why don't we ask the Lord, Lord, paano po ninyo magagamit ang aking patotoo sa buhay ko ngayon na hirap po ako para po ang si Kristo ay lalo pong makita sa aking buhay. Para sa Kristo po ay mapapurihan ng mga tao na nakakita sa akin kung paano po ako mag-respond sa aking mga problema. So po yun yung pinakamagandang tanong. And I know that if we ask the Lord that question, Lord, paano ako maging magandang patotoo para kay Kristo? Tuturo po ng Panginoon sa inyo yan. Dahil instead na magreklamo kayo, humingi kayo ng tulong para po ang Panginoon ay maitaas po sa inyong mga buhay. Pangatlo po, let your faith encourage others instead of discouraging them. Okay? Alam ko, mahirap po. Kung tayo po ay may mga problema, discouraged na nga po tayo, paano po tayo makaka-encourage sa mga tao? Posible po yun. Remember po, kung babasahin po niyo yung 2 Corinthians chapter 1, verse 3, titurn ko lang po doon, basahin ko po para sa inyo. Sa 2 Corinthians chapter 1, verse 3 po, magaganda. Inaral po namin to sa aming church for the past month. Napakaganda po ng passage nito. So, simulan ko po sa verses 2 and 3. Okay? So, verse 2, 2 Corinthians chapter 1, verses 2 and 3. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Kristo. Then verse 3, makinig po kayo. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan. So, He's the God of mercies and the God of all comfort. Okay? And then verse 4 po, na umaaliw sa atin, yung umaaliw ibig sabihin, He comforts us sa lahat ng ating kapigatian upang maaliw natin ang nasa anumang kapigatian sa pamamagitan ng kaaliwan na inialiw sa atin ng Diyos. So sa English po, mas maganda kasi ito eh. Kung sa English po, ganito po ang sabi niyan. Okay? Ilipat ko lang po sa English tong aking translation dito. Okay? Sa English, napakaganda po yan kung babasahin po natin. Sa verse 3 po. Blessed be God, the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort. Okay? Listen po.
who comforts us in all our tribulation, sa trouble po natin, siya po nagbibigay ng comfort. Bakit po tayo kino-comfort during our tribulation? That we may be able to comfort those who are in any trouble by the comfort with which we ourselves are comforted by God. So, kung gano'n pong ating attitude, ang point of view, Lord, ngayon may marami akong problema. Pero alam ko, bibigyan mo ako ng comfort. I don't know how you're going to give me comfort, but I know that you're going to give me comfort in so many ways. And then, kung makikita po natin, anong purpose po nito, ng aking problema nito? Anong purpose ng comfort na ibibigay sa akin ng Panginoon during my hardship? So dito po sabi po ni Apostle Pablo sa 2 Corinthians chapter 1 verse 4, para po in the future, kung meron po isang tao na may similar situation po sa atin, may similar na karanasan, magiging cause of comfort din po tayo sa kanila dahil magiging patotoo tayo sa kanila kung paano po tayo nag-behave, paano po tayo nag-respond during that same situation na na-experience po ng ating kapwa Kristiyano sa panahong iyon. So, kita po ninyo, kahit na po discouraged tayo sometimes at kinomfort po tayo ng Panginoon, magiging pagkakataon po yun para tayo po ay maging encouraged din po. Maging encouragement din po sa ating mga kapwa-tao. Okay? Number 4 po, focus on Christ being glorified rather than seeking personal recognition. Kita po niyo si Pablo dito sa ating binasa. Hindi po siya nagtataas ng kanyang sarili. Hindi po siya nagbubuhat ng kanyang sariling bangko, no? Sa ating Filipino idiom. Okay? Ang Panginoon po lagi ang tinataas niya. Lagi sinasabi niya ang Panginoong Kristo ang kanyang pinapapurihan. Number 5, pray faithfully for fellow believers, knowing God uses prayer to strengthen His servants. So po itong mga taga-Pilipos na church, nananalangin po sila kay Pablo na siguro ang panalangin nila, mapalaya na siya o patuloy na mapalago ang ebanghelyo. Ano man po ang panalangin nila, napaka-importante po yun. Kaya po yung prayer po natin sa bawat isa ay importante. Kahit na magkakalayo tayo, kung sa personal time po ninyo sa Panginoon, nananalangin kayo, hindi lang po para sa inyo, kundi nanalangin din po kayo para sa mga kapwa nyo Kristiyano at para po sa ating grupo. Napaka-importante po niyan. Then lastly po, number 6, trust that God is working behind the scenes even when you cannot yet see the outcome. Okay? Kahit di po natin nakikita pa sa ngayon, nandun tayo sa tunnel, no? Tunnel, napakadilim po. Imagine po nyo nga sa tunnel kayo na napakadilim, nandun po kayo sa train, no? Walang ilaw doon. Pero alam nyo, sa dulo ng tunnel na yun, may light. Nandun po yung hope. So, ganoon din po tayo. Dahil alam po natin, kakaiba tayo sa mga tao na hindi po Kristiyano. Meron po tayong tunay na pag-asa, si Kristo. Ang mga hindi Kristiyano, wala sila ibang pag-asa. Ang pag-asa po nila limitado dito sa mundong ito. Pero tayo po, kahit na po tayo nasa tunnel, dark tunnel, alam po natin, kahit nandun po tayo sa train na yon o sa sasakyan na yon, alam po natin na si Kristo sa pamagitan po ng Holy Spirit ay patuloy po na nasa tabi po natin, nasa ating buhay, di po ba? So kahit na po anong klaseng sitwasyon ang dinadaanan natin sa ngayon, tulad po ni Pablo, si Kristo po ay lagi nasa atin. At lagi po natin siya pwedeng kausapin. Hindi po natin kailangan pumunta sa mga pari o pumunta sa ibang tao. Tayo po mismo, direkta, makakapag-usap po tayo sa ating Panginoon. Di po ba? It's a great privilege po. So gamitin po natin yung resource of prayer na binibigay po sa atin ng ating Panginoon. At alam po natin, meron po tayong living hope, si Kristo po. Okay? Then lastly po, ito po yung prayer na ginawa ko po to finish our study po regarding this passage po. Okay? Heavenly Father, thank you for reminding me that you are never limited by my circumstances. Help me to trust you when life becomes difficult and to see every trial as an opportunity for the gospel to advance. Give me courage like Paul to remain faithful and let my life encourage others to stand boldly for Christ. Purify my motives
so that everything I do points people to Jesus. Strengthen me through your Holy Spirit and teach me to rely on the prayers of your people. May Christ be magnified in my life, whether in times of joy or times of suffering. In Jesus' name, Amen. So, bago po tayo tapos ang ating Bible study, for the sake of this recording, alam ko marami pong manonood sa atin through YouTube or even through Facebook sa ating recording. So I want to take this time also, kung meron pong mga manonood sa atin in the future, mga tao pong hindi pa po nakakilala sa Panginoong Kristo bilang kanilang tagapagligtas. Ito po ang pagkakataon na binibigay sa inyo ng Panginoon. Maaring di nyo po siya kilala or maaring kilala nyo si Jesus bilang magaling na guro, magaling na miracle worker, o even a good person na kakaiba po sa mga tao na nakikita po natin. Ito pong nais ko pong sabihin sa inyo. Si Kristo po ay hindi lamang po tao. Hindi lamang po siya guro. Hindi lamang po siya rabbi. Hindi lamang po siya miracle worker or healer. Siya po ay Diyos. 100% God po siya, 100% man. Pumunta po siya dito sa ating mundo more than 2,000 years ago. Pinadala po siya ng kanyang Diyos Ama upang mamatay sa krus, ilibing at mabuhay na maguli. Pumunta po siya dito para po tayo ay mailigtas sa ating mga kasalanan. Maaaring sabihin po ninyo, bakit kailangan kayo kumaligtas sa aking kasalanan? Hindi naman ako makasalanan. I'm not a sinner. Ibig sabihin po ng sin sa Bible po ay disobedience, rebellion against God. Pag meron po kayong sinuway na utos ng Diyos, kahit na po kaisa-isa lang, sabi po ng Biblia, sinuway na po nyo lahat po ng kanyang utos. Dahil lahat po yon ay para pong chain, no? Isang tanikala, link po yon. Pag na-break po nyo isa, sira na po lahat. Na-violate nyo po lahat. Ganun po ang sin. So that means lahat po tayo ay sinners. At yun po sinasabi ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. At dahil po sa ating kasalanan, meron po tayong penalty. Di po ba kayo pagka may nilibag kayo na kautusan sa inyong town o sa inyong bayan, saan man kayo nakalugar, okay? Nag-violate kayo ng traffic law, may penalty po kayo, may fine po kayo, di po ba? Ganun din po ang kasalanan. Sabi po ng Biblia, for the wages of sin is death. Okay? The wages of sin is death. May kabayaran po ang ating kasalanan. Death. Ang death po na sinasabi po dito, hindi lang po yung physical na kamatayan, kundi yung forever, yung everlasting na separation from God. The God who created you and me. The God who loves you so much. Ibig sabihin po, dalawa lang po pupuntahan ng mga tao. By default, ang destination po natin bilang mga tao ay sa impyerno. Dahil tayo po ay makasalanan. Ang pupunta lang po doon sa isang lugar, yung tinatawag natin na langit or heaven, ay yung mga tao po na matuwid, na wala pong kasalanan. Kailangan perpekto po kayo para mapunta sa langit. At tingnan po ninyo ang inyong sarili. Maaring good person kayo, no? Wala kayong ginawang masamang krimen, pero hindi kayo perpekto. Nagkakamali po kayo. So, kung di po tayo perpekto, saan tayo pupunta? Hindi tayo pwede pupunta sa langit. So, pupunta tayo sa impyerno by default dahil wala pong perpekto. So, paano po tayo mapupunta sa langit? Paano tayo magiging perpekto? Hindi po tayo pwede maging perpekto sa pamamagitan ng ating sariling kakayahan. Hindi po tayo pwede maging perpekto sa pamamagitan ng ating sariling mga gawa, mabubuting gawa. Dahil ang mga mabubuting gawa po natin, even yung sarili nating kakayahan, sa paningin po ng Diyos ay maduming basahan. At kung maduming basahan, hindi po nararapat yung pumunta sa langit. Pero meron pong tao, ang Diyos po na nagkatawang tao, si Kristo, siya po ang gumawa ng mga bagay na perpekto. Perpekto po siya. Ginawa po niya lahat ng kautusan ng Diyos perfectly, 100%, without fail. Kaya, ang gagawin po natin para tayo maging perpekto, mapunta sa langit, sabi po ng Biblia, we must call on the name of the Lord and we shall be saved. Because sabi po ni Jesus, ako po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama
na nasa langit, kundi sa pamamagitan lamang ni Kristo. So, ganun din po ang gagawin po ninyo. Kung gusto niyo mapunta sa langit, ayaw niyo mapunta dun sa default destination natin sa impyerno, ang sabi po ng Biblia, call on the name of the Lord. Paano ibig sabihin po nun? Manalangin po tayo. At aminin po ninyo na kayo po'y makasalanan. Tumalikod kayo sa inyong mga kasalanan at humarap po kayo sa Panginoong Kristo. At sabihin po niyo sa Kanya, Panginoon, inaamin ko na ako'y makasalanan. Kayo lamang po makapagliligtas sa akin sa aking mga kasalanan. Kayo lamang po makapagdadala sa akin sa langit. Naniniwala ako na ikaw ay namatay sa krus, inilibing at nabuhay na maguli. At sinabi po ninyo sa inyong salita, pag tumawag ako sa inyong pangalan, ako po ay maliligtas. Sabi po ng Romans 6:23, the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. May handog po na binibigay ang Panginoon sa inyo ngayon. Yung handog ng buhay na walang hanggan. Sa langit po yun. Dahil sa impyerno po, hindi eternal life po yun. Ang tawag po doon, eternal death. Ang eternal life po, sa pamamagitan lamang po ng Panginoong Kristo. So kung tatanggapin po niyo yung handog na yun, no? Ngayon, meron pong handog na binibigay ang Panginoon sa inyo. Kung tatanggapin po ninyo, mapapasa inyo po yun. At pag napasa inyo yun, eternal life, guaranteed po yun. Mapupunta kayo sa langit. Hindi pa rin kayo perpekto sa ngayon dahil magiging perpekto lamang po tayo pag tayo nasa langit na po. Pero si Kristo po ay mananahan na po sa inyong buhay pagkapag tinanggap po niyo siya at kayo po ay magkakaroon ng kapayapaan sa inyong puso't isipan at kahit na meron po kayong mararanasan ng mga problema, nandyan po siya sa inyong harapan, sa inyong tabi, sa inyong likuran at sa inyong buhay, sa inyong puso. Tutulungan po niya kayo. Hingin lang po ninyo ang kanyang tulong. So, ganun po. Sana po kayo mga nakikinig, tanggapin po niyo si Kristo. Isuko po niya inyong buhay sa Kanya. At sabihin po niyo sa Kanya, Panginoon, kailangan ko kayo. Nais ko po kayo maging Panginoon tagapagligtas. So, ilan lamang po. Next week po, wala po tayong Bible study. Magbabalik po tayo sa first Sunday po ng August. Okay? So, salamat po muli sa inyong pakikinig at nawa ay patuloy po niyong basahin inyong Biblia kung kayo po ay Kristiyano. Kung di po ay Kristiyano, ini-invite ko rin po kayo na basahin po rin po ninyo ang ang Biblia upang patuloy po kayo magkaroon ng kaalaman sa Panginoong Kristo. So hanggang dito lamang po at salamat po muli sa inyo lahat. God bless you all.